2022 nangangarap ka na magtuloy-tuloy ang pagbabago ng bansa. Kaya nag-isip kang mabuti kung sino ang tamang iboboto. Tapos biglang lumitaw si Marcos Jr. Tila ba bumukas ang langit at nagbigay ng pahiwatig kung sino ang dapat maging presidente. Fast forward tayo. Ang saya mo nung siya na ang nanalo. Pero after 2 years, tila parang gumuho ang mga pangarap mo. Kamusta mga pare? Ako po si RJ at welcome dito sa channel ko. Subukan mong wag umilag sa video na ito. Oo, ikaw nakasama sa 31 million na nabudol. Isa ka sa dahilan kung bakit tayo naghihirap ng ganito. Nagpauto ka hindi kasalanan mo yan. Here are 5 budol kaya mo binoto si Marcos Jr. Budol number 5, Giant Electric Fan. Tama ka, yung mga windmill sa Ilocos Norte, isa yan sa pinangbudol sa'yo. Naalala mo pa ba to? Para sa'yo, ang pag-ikot ng panahon, laging may magandang umagang baon. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. Diyan ka nadala sa papasa-pasa ng LEC. Ito yung inakala mong sila yung nagpagawa. Ang totoo, ito ay proyekto ng North Wind Power Development Corporation at pinondohan ito ng World Bank at Denmark government. Paanong naidikit nga ba ito kay Marcos Jr.? Well, siya kasi ang governor nung panahong itatayo at di umano'y tumulong siya sa mga permit ng kumpanya. Pero trabaho naman talaga ng mga opisyal at ng gobyerno na magbigay ng permit. Dinalinawan ka ngayon. Budol number 4. Maawa effect. Maawain ka yan tayong mga Pinoy. Kakanood mo kasi yan ng K-drama sa GMA at iyakan sa ABS-CBN. Siyempre dun tayo sa inaapi. Pag kawawa, nakakaawa. Pag pinagtutulungan, dapat kampihan. Yung mga hindi pagsagot ni Marcos sa mga banat sa kanya, kasama yan sa pangbubudol. Likas na maawain tayo Kaya doon tayo sa naaapi. Hindi nyo alam na sa plano nila yan. Noong tumakbo ng pagka-vice presidente si Marcos Jr., ito ang nangyari. Hindi naman talaga na-confirm, hindi naman wala namang dokumento doon sa kanilang sinasabi at wala po tayong nakikita. Lahat po ng mga bagay-bagay na yan naging bahagi ng mga kung ano-anong mga kaso sa korte. At kami naman po ay kahit naman po ang ano ang iuutos ng korte ay aming sinusundan. Kaya naman po masasabi ko po na hindi po maliwanag na sa aming galing yun o saan galing yun, kung hindi sa iba't ibang tao. Kaya tignan po natin ang mga facts na kanyang binibigay. Thank you, Senator Marcos. May I respond to that? May I respond to that? A very brief response, okay. Senator Cayetano. Tignan niyo po ang interview ng mismong nanay po ni Senator Bongbong. Sabi nung nanay niya, they practically own the Philippines, telecoms, all these businesses. It's all on the record. I-google nyo, yung may telepono po ngayon, i-google nyo yung recovered ng PCGG. But ibahin natin usapan, sabihin nyo nang hindi totoo for the sake of this debate, kahit totoo. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Kaya noong presidential election, hindi na umatin sa mga debate. Kung hindi ako nagkakamali, sa SMNI lang siya dumalo. May kasabihan nga naman kasing, less talk, less mistake. Budol number 3, 20 pesos na bigas. Hook na hook ka dito, aminin mo. Sino ba namang hindi gusto yan? 20 pesos na bigas, ang sarap namang pakinggan. Ang laking tulong niyan lalo sa ating mga mahihirap. Biruin mo, 100 pesos mo, 5 kilong bigas na. Panalo talaga. Pero ano ito? Maaray na sa taas ng presyo ng bigas si Aling Felicidad na pinili na lang munang ihinto ang pagbebenta nito. Sa isang pamilihan sa Litex, Quezon City, nasa 52 hanggang 55 pesos kada kilo ang local well-milled rice. Umabot ng
up to around 30 30. pesos per kilo. Ang equivalent po niyan sa presyo po ng bigas sa retail, mga roughly, mga times 2 yan. 60. Tapos yung imported na bigas na pumupuno po sa ating kulang sa supply, mahal po at saka nagmamahal pa rin. Ladies and gentlemen, isa na namang pangakong napako. Hindi muna inaral bago sabihin. Yung 20 pesos na ipinangako, naging 60 pa. Ikaw naman kasi, naniwala ka eh. Gutom tuloy tayo ngayon. Budol number 2, Talano Gold. Ito yung isa sa pinakagamit na pangbubudol. Pero hindi si BBM may kasalanan nito ha. Pauso to ng mga tanso vlogger. Pinapakalat nilang kapag nanalo si Marcos Jr., makukuha niya na ang gold na ibabayad sa utang ng Pilipinas. Grabe, nakakakilabot. Kung naniwala ka dito, nauto ka talaga. Pero si Marcos tinanggi niya. And for the record, first and last ko rin tatanungin sa inyo, may Marcos Gold nga po ba? Wala pa ako nakikitang gold sa buong buhay ko. Kaya nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan. Kung saan-saan daw nanggaling, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron yan, 35 taon na kaming wala yung father ko sa nasa na yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa tuneto nila ang sinasabi nila. Hindi hanggang ngayon, hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. O ano, pahiya kayong mga ulupong no? Mismong si Marcos na ang nagsabi, hindi pa kayo naniniwala? Sa mga tanso vlogger dyan, 2 years na sir, nasa na ang gold? Maginhawang buhay ba sabi nyo? O miserableng gobyerno? Tila yata ito ang pinakamatinding pangako sa kasaysayan ng Pilipinas. Si BBM parang yung jowa nyo mangako. Akala mo totoo pero hindi naman pala. Kasalanan mo to, Andrew eh. Bagong Pilipinas, Golden Age. Golden Age na talaga. Malagold, sa mahal ang mga bilihin. Alam nyo ba ito ang panahon na may pinakamataas na inflation? Biruin mo, ang 1,000 parang 100 na lang ngayon. Kamusta na kayong 31 million na bumoto kay Marcos? Masaya pa ba kayo? Nasa pool ka ba? Pasensya ka na, masakit talaga. Pero wala na tayong magagawa eh. Nandyan na yan. Paalala ko lang sa inyo mga pare, sa susunod na eleksyon, matuto na tayo. Huwag basta maniniwala sa mga matatamis na pangako at ikaw mismo ang sumuri sa gusto mong umupo.